Magandang araw mga kaibigan. Ito, ang Pilipinas ngayon, lalo na ang ating presidente, Bongbong Marcos Jr., kasama na rin si Jose Claire Castro, sikat na sikat sa buong mundo. Bakit? Una, dahil sa ginawa nila kay PRRD, yung pag-extradite, kidnap, arrest, pagdala sa naging sentro ng usap-usapan sa buong mundo. So anything na nangyayari ngayon sa politika sa Pilipinas, pinipick up ng foreign media. Pinag-uusapan tayo sa buong mundo at pinaka-latest na pinick up ng foreign media, yung pagdurugo ng gums ng Pangulo. Nako, mabilis si Attorney Doc Claire Castro na okay lang daw siya kasi nakita ni Attorney Doc Castro, nag-meeting, okay naman ang kanyang itsura. Nothing to worry. So, naging, siya na yung nag-announce. Di ba dapat ang mag-announce, doktor? Ito, pinick up ngayon ng foreign media. Ito, sa South China Morning Post. Sikat, si PBBM at si Claire Castro. Basahin ko Philippines denies health scare after Marcos appears to have bleeding gums in viral video. Viral na viral ito. Pero yan, presidente ka, hindi mo na mamalin, nagsasalita ka, klaro na dumurugo ang iyong bunganga, bleeding gums na pala. Tapos sasabihin lang ng attorney spokesperson na nothing to worry. Nakita ko siya, okay naman siya. Huwag kayong mag-speculate. Pwede ba yun? Parang ginagawa nilang obob ang mga Pilipino yung ganong statement. Dapat doktor ang magsabi para maniwala kami. Hindi naman doktor yung nagsasalita. Kaya tuloy pati foreign media binalita na. Denies. Philippines deny health scare. Wala daw. Basahin natin The Philippine Presidential Palace through Jose Castro or Doc Castro has downplayed concerns about President Ferdinand Marcos' health after video footage appeared to show him with bleeding gums while speaking at a military event this week. A moment that quickly fueled speculation online about a possible kidney condition. Doc, Attorney Castro, hindi naniwala sa iyo ang South China Morning Post. May speculation na. Sabi mo, huwag mag-speculate. Para hindi kami mag-speculate, dapat ang announcement manggaling sa isang professional doktor. Doktor ba ng palasyo? Family doctor ba? Hindi yung isang spokesperson lang na wala, hindi naman expertise ang tungkol sa kalusugan. Mag-speculate talaga. Ito na. Balita na. Possible kidney condition. The incident, which unfolded during a short address at Camp Aguinaldo in Quezon City on Wednesday, was caught in a 5-minute video posted by the Presidential Palace and state broadcaster RTBM. From around the 1:38 minutes mark, blood is clearly visible near the lower right side of the president's mouth. Marcos continued speaking without pause, and the palace made no mention of the bleeding until stills and clips. Hindi nyo na maluloko ang mga netizens ngayon. Marurunong na ang Pilipino. Hindi katulad nung una, 10, 15 years ago, controlled ng mainstream media ang information. At ito ngayon, napakabilis ang social media. Ang galing. I don't know sino yung netizen na nakapansin nun. Cleanos up, kitang-kita, pinost. Kalat sa buong mundo. Tapos sabihin niyo, huwag mag-speculate. Konting konting isip-isip ba?
Marcos continued speaking. Ito na. Particularly, some users speculated that Marcos, 66, was showing symptoms of kidney disease. The same illness. Ito. Alam ng buong mundo yung sakit ng Marcos Sr. The same illness that afflicted his father and namesake, the late dictator. In-emphasize. The late dictator Ferdinand Marcos Sr., who required multiple transplants in the 1980s. Bleeding gums can be a symptom of chronic kidney disease. Ito na, South China Morning Post lang nagsasabi. As poor kidney function can affect blood clotting and lead to gum inflammation. However, it is more commonly caused by issues like gingivitis or poor oral hygiene. Pag i-search mo kay Dr. Google, Dr. Google ito nabasa ko lang ito na So, yung bleeding gums, pwedeng connected sa kidney problem. Pwede rin, sabi ng Google, nabasa ko, pwedeng connected sa paggamit ng Coke. Hindi ko na lang, alam nyo na yung Coke. So, para matapos na ito, huwag nang mag-speculate. Sana naman, Section 12, Article 7 of the Philippine Constitution, may karapatan po ang taong bayan na malaman ang kalusugan ng ating Pangulo. So, pwede ba sa sunod, konting naman sa palasyo, na pag may mga ganyang concern, bakit hindi na lang ang pagsalitain doktor? Problema, ang doktor, may sinumpa ang tungkulin yan. Kung ano ang totoo, hindi sila pwedeng magsinungaling. Sasabihin ang totoo. Isang doktor na nagsabi, before this, mga 2 weeks ago, Dr. Gary C. Paborito kong panoorin ang kanyang mga vlogs tungkol sa kalusugan. Napansin niya na there is something wrong with the health of the president. Sabi niya, nakita lang niya yung mukha ng Pangulo nag-speech na namamaga, discoloration of the skin, teary eyes, humihingal. Anong sabi ng doktor? Magpa-executive check-up ang Pangulo dahil he has signs of poor physical health. Yon ang paniwalaan ko. Yon ang paniwala ng taong bayan dahil doktor siya. Ang attorney Claire Castro, sinasabi lang na, no, nothing to worry. Nakita ko, na-meet ko, okay naman siya. Paniwalaan nyo ba yon? I don't know kung maniwala kayo. Okay, salamat mga kaibigan.